Habang nasa bakasyon pa, linggo ng pagkabuhay, ingat lang po kayo. Marami na pong pabalik ng Mega Manila kung saan sila nanggaling bago nagbakasyon. Hindi lang ho dito sa Luzon o Metro Manila. Sa lahat ho ng mga lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan nagbakasyon ng mga Pilipino, ay balikan na po. At bukas ay may trabaho na ulit. Okay? Lunes ay regular na ang trabaho sa gobyerno at pribadong sektor. Kaya gayon pa lang ay sinasabi kong paghandaan na ng ating mga kabayang nasa bakasyon pa at papauwi pa lang, ah, ang kanila namang concentration muli sa balik trabaho, hanap buhay, business at kung ano-ano pa. Ayan, paalaala lang po yan. Okay? Medyo gastusan. Palakihan ng gastos, sakit sa ulo. Ganun talaga eh. Pag nagbakasyon ka, domestic o international ang bakasyon mo, magastos talaga yan. Pero okay lang, importante, masaya ang bawat pamilyang Pilipino kahit maraming pagsubok. Ayan. Okay? So, pagdating ng susunod na 2-3 araw, 24 hours, ay balik na naman po ang maraming mga issue na dapat nating pag-usapan at harapin dahil nga po babalik na sa normal ang lahat. Normal sa trabaho pero abnormal ang epekto ng mahal na mga bilihin dahil pa rin ang crisis sa Middle East. Hindi pa ho tapos eh. Mukhang tatagal pa raw ito ng ilang linggo. Wow! Kaya malaki pa rin ang epekto nito sa ating oil product at hataw, pass on sa lahat ng ating mga gastusin. Next month pa naman, Mayo, enrollment na. Naku, sana hindi naman masyadong tumaas ang bayarin sa eskwelahan. Ay ako, mabuti rin ako at wala na akong pinag-aaral. Paano yun, nagsisimula pa lang na mayroong 2-2 anak. Pero sa private sector pa, talagang hindi biro yan. Magastos yan. Sana naman hindi hatawin ng mga may-ari ng mga public o private school ang mga masyadong bayarin sa eskwelahan. Enrollment na. Baka nakakalimot kayo. Pagdating ng Mayo, enrollment na. Pagdating ng June, pasokan na yung nasa public school. Although yung nasa privado ay maaaring malilate ng 1 buwan yan. Pero mula May ay dagdag na gastos. Kaya kung kayo po'y may natirang pera ngayong bakasyon, ilaan nyo sa pag-enroll ng inyong mga anak at pagbili ng school supply. Ayan po yung malaking pagdadaanan eh. Hindi biro ito, practical lang po tayo. Malaking gastusan at siguradong apektado ang mga magulang, mga kapatid na nagpapaaral ng kailang mga anak ngayong school year 2026 to 2027 dahil nga po definitely tataas pa rin po ang mga bayarin epekto nitong crisis. Lahat po yan epekto eh. Huwag niyo sabihin fuel lang ang problema, fuel lang, baliwala. Hindi po. Matindi ito. Hindi lang basic commodities, hindi lang mga bayarin, elektrisidad, at kung ano pa. Pati ho lahat ng ating mga bibilhin. Especially nga itong bayarin sa eskwelahan, gastusin ng mga bata, school supply, at kung ano-ano pa. Uniforme, lahat yan. Ang pwede lang puntahan na medyo mababa ay di maghanap kayo ng mga lugar na baka mas iba ang presyo sa public market. Pero pag sa mga mall, sa mga kilalang bookstore, ibang presyo niyan. Pati mga uniforme. Okay, so naintindihan ko. Ngayon pa lang pinapalaala ko na. Kahit April pa lang, medyo maghandaan na ninyo. Kasi kung wala kayong paghahanda, tapos mabibigla kayo pagdating ng Mayo, enrollment na pala at wala kayong pera, kulang ang pera, delikado. Hindi pwedeng hindi mag-aral ang mga bata. Sayang ang oras at panahon sa mga bata kapag hindi nakapag-aral. So kung kayo ay naging masyadong galante sa inyong pag-uwi sa probinsya, dahil matagal kayong hindi nagkita, kayo ang lahat ng gastusin ay kayo nakataya dyan para pagdating ng pagbalik ng bahay, ay ito't magkukukwenta ka na kung magkano nagastos, magkano muling gagastusin. Kung kayo'y nagastusan ng malaki sa inyong bakasyon with your family, international or local, domestic, mas malaki po yung darating na mga gastusan. Enrollment, inuulit natin. Hindi ako nakikialam, hindi ito pananakot, pagpapalaala lang. Good luck sa inyo. Sana mapag-aral po ninyo ang inyong mga anak sa kahit anong pamamaraan. Kahit mahal ang tuition, mahal ang bayarin, pero kailangan, sayang ang bawat taon.
kung hindi makakapag-aral ang mga bata dahil sa kulang sa pangailangan. Pero ang public school, ayan, may option naman eh. Kung hindi nyo kaya sa private school, abay huwag niyong pilitin. Meron naman public school na ako'y naniniwalang merong quality. Dahil ngayon eh, kahit na ayaw nyo, merong K to 12, iba naman ho ang dating yan. At saka yung education ngayon, Department of Education, nasa magandang kamay kay dating Senador Secretary Angara. At yan naman ho ang laging priority sa budget, proteksyon sa mga bata at education maganda. Kung sa nakaraang mga taon na baliwala ang education dahil mukhang hindi alam ang trabaho, hindi alam ang gagawin, ngayon, under Secretary Angara, nagbago naman. Pati korupsyon na wala dyan sa Department of Education. So, hopefully, ngayong school year 2026-2027, mas mag-i-improve ang public school. Kasi naniniwala po ako, dito sa mataas na mga bayarin, mas dadami. Siguradong kung ilang percentage ang magiging pagtaya o increase compare last year ang mag-i-enroll ngayon. Kasi nga kung halimbawa 3-4 yung mag-aaral na sabay-sabay at hindi kaya ng pamilya na matustusan ito, talagang mapipilitang mag-public school. Ako ganitong kasimple. Kahit po saan kayo mag-aral, may kaunting diferensya, may pagkakaiba, pero nasa estudyante pa rin po ang tagumpay. Kahit nasa public school kayo, kung matyaga, masipag, talagang may talino, na nasa seryoso kayo mag-aral, mataas din po ang magiging kalidad niyan. Okay? Kahit naman kayo nasa private school, kung hindi naman po seryoso ang pag-aaral, wala rin. Kaya ang talino, pagtagumpay ng isang bata sa pag-aaral, nasa kanya rin. Anumang eskwelahan ang pasukan mo, pribado, pampubliko, kung magaling ka, magaling ka. Kung may quality, yung buhay at pag-aaral, nandun pa rin po yung tagumpay. Ha? Huwag kayong madismaya na, ay, dati akong private, tapos ngayon public na lang. Ay, walang mangyayari sa akin kasi nasa public ako. Huwag pong ganun. Positibo pa rin. Kasi kung yan ang kaya ng inyong mga magulang, na kayo mapag-aral kahit sa public, pasalamat pa rin kayo, makakapag-aral kayo. Mga bata, ganun po ang importante yan. Hindi yung galing kayo sa privado, pero dahil medyo gipit sa panahon, gipit sa pera, biglang dadaling kayo sa pampublikong eskwelahan, magtatampo kayo sa mga magulang nyo, huwag pong gano'n. Hindi ginusto ng magulang na mapunta yung kanyang anak kung nasa privado na pupunta sa public. Pero kung kayo naman ay may kakayanan, gano'n naman ang nangyayari. Dating nasa public, pero nagkaroon ng magandang income yung pamilya, aba napunta sa private. Sabi nila maganda, pero medyo may pagkakaiba yung private. Kaya lang sa pagtiyatsaga, pag-aaral, nasa bata pa rin ang tagumpay. Hindi sa eskwelahan, hindi sa teacher, nasa bata pa rin. Pag masinop, matalino, magaling, seryoso ang bata, kahit anong eskwelahan niya, matalino ka pa rin. Ayan po yun. Please like and share.